ko kasi si matanda, no read yan. No read, Hindi no marunong write. mag-English. One English. Yes or no lang. Yes Pero or no. nakuha ko yung loob ng amo ko. Wow. Sign language. Sa sign language. So, Tapos siya yung dating amo ng nanay ko, nireplace ko yun. Yung nanay ko, 30 years, sa kanya nireplace ko yung nanay ko. Naka 18 years. yung nanay mo, 18 years? 30 years. Ay, 30 years sa kanya. Grabe, parang namana mo na yung magiging isang OFW Ngayon, 22 years. Grabe, no? Hello guys, good morning. So happy Sunday sa lahat sa mga kababayan nating OFW dito sa Hong Kong. So andito tayo ngayon sa Wansay at kasama natin yung kababayan natin si Ma'am Jennifer. So Ma'am, ilang years ka na ba OFW dito sa Hong Kong, Ma'am? 22 years. Grabe, sa 22 years. Nakailang amo ka na? Ito. Pangatlo? Sa amo ko sa So, kumusta naman yung buhay ng isang OFW? mahirap yan sa padaran sa amo. Sa unang amo, nahirapan ka rin sa unang amo mo pagdating mo dito. Kasi mostly talaga, nahihirapan tayo sa first time sa mga amo, no, yung adjustment. No? Ano yung mga adjustment na ginawa mo? Masishare mo sa atin para naman doon sa mga bago nating OFW na baguan. Oo nga, yeah, oo nga. So ano lang, kunting share lang. Ano ba yung masasabi? Ano yung ginawa mo para mag-adjust? Kasi mahirap sa mga baguan, di ba? Sa akin, sa unang amo ko kasi si matanda, no read, no write yan. No read, Hindi no marunong write. mag-English. One English. Yes or no lang. Yes Pero or no. nakuha ko yung loob ng amo ko. Sign Wow. language. Sa sign language. So, Tapos siya yung dating amo ng nanay ko, nireplace ko yun. Yung nanay ko, 30 years, sa kanya nireplace ko yung nanay ko. Naka 18 years. yung nanay mo, 18 years? 30 years. Ay, 30 years sa kanya. Grabe, parang namana mo na yung magiging isang OFW Ngayon, 22 years. Grabe, no? This lang yan kasi may mga anak ko, single parent. Single parents. So, mahirap ba yung pagkakaiba sa single parents at saka dun sa may kumpleto yung pamilya? So, mas mahirap ba yung single parents? Mahirap gusto na lahat sa'yo. Nanay, tatay ka na yan, sa gusto na yan. At sa awa ng binibay ko. So, Tapos ko na rin silang lahat. Nakatapos, wow, congratulations, grabe. Isa sa mga goal talaga natin sa buhay, bilang isang OFW, is magkapagtapos na yung mga anak natin, ano? Kaya sinakapisa ko yung mga anak ko kaya sa inyo, pag nandito ka sa Hong Kong, lang yan. Taste na. At least ka nag-graduate na, diba? Isa yung pinakamasayang nangyayari sa ating mga OFW na makapagtapos yung mga anak natin. So sa 22 years mo na dito sa abroad, ma'am, so ano yung mga may papayo mo? Ba't ka umabot ng ganyang katagal? Ano yung mga may papayo mo sa mga baguhan nating OFW at sa mga gustong pumunta dito sa abroad? Kung nandito kayo sa Hong Kong, alam niyo yung sitwasyon sa amo nyo. Hindi yung mas mataas ng pangan sa amo nyo. Alam mo kung saan ka nakalibat. Yung pagkawa ang sundo. Sabi ko kaya, pistis lang. Time will come na yung araw ay lumilipas naman, hindi na kaibigan mo sa araw. Hindi yan. Umiikot. At saka, paano yun naman yung, paano mo na-adjust yung, siyempre naiiwan mo yung mga anak mo. Kasi marami tayong mga kababayan din na homesick talaga sa first time at iniiwan yung kailang mga pamilya, asawa, anak sa Pilipinas. Ano yung mga dapat nilang gawin para hindi sila ma-homesick? Concentrate nyo lang sa trabaho. Normal naman yung ma-homesick sa mga anak mo. Kaya ka concentrate ka lang sa trabaho para hindi ka pagalitan ng amo. Kasi pag hindi ka na-concentrate sa trabaho, may stress sa anak mo, may stress ka sa asawa mo, sa amo sa trabaho mo. Business lang yan, makakaya rin yung pinagdaanan. Grabe yun. Ngayon, salamat sa share ni Ma'am Jennifer sa experience niya, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. And shout out sa mga taga Pangasinan. Shout out sa mga taga-Kalamagan na ako. Yan. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you.